una sa lahat. News 5 Exclusive. Nakatambay lang ang magkakaibigan yan sa gilid ng gasolinahan nang bigla silang lapitan ng dalawang riding in tandem. Ang mga nakamotor, mga hold-upper pala. Ang mga sumunod na tagpo, abangan! Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Gigil si Totoy sa eksklusibong panayam ni Cheryl Cosim alias Totoy Binunyag na higit 100 ang pinapatay ng mga sabongero. May maanghang din siyang banat kay Atong Ang. Magtago sa palda ng nanay mo, Mr. Atong Ang. Buwelta naman ni Atong hindi siya kriminal at wala rin daw kinalaman sa kaso si Gretchen Barreto. Wala kinalaman. Yung sinasabi nila sila Eric, ako, si Gretchen, si Gretchen, nakita nyo, bumibitaw lang naman ang kumisa-misa niya para sa marketing lang niya. Paano naman makakasama sa mga ganyang kalokohan niya? At Atong Ang at Gretchen Barreto tuturing ng sospek sa kaso ng missing sabongeros ayon sa DOJ. Naghain ng reklamo ang negosyanteng si Atong Ang laban kay Julie Dondon Patidongan o alias Totoy matapos niyang pangalanan si Ang na mastermind sa kaso ng missing sabongeros. Live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita si Gary De Leon. Gary, ano mga reklamo na sinampa laban kay alias Totoy? Gigi, 5 reklamo ang haharapin ngayon ni alias Totoy na isinampa ng kampo ni Atong Ang. Ilan sa mga kaninang umaga, nagpunta sa Mandaluyong Prosecutor's Office ang kampo ni Atong Ang. Kabilang nga sinampa niyang reklamo ang grave threat, grave coercion, slander na na-convert sa cyber libel, incriminating against innocent persons, at conspiracy to commit attempted robbery with violation against intimidation of person. Idinit na niya na wala siyang kinalaman pagdating sa mga missing sabongeros. Narito ang bahagi ng pahayag ni Atong Ang. Gusto ko lang at least maging transparent lang na andito na ako. Gusto ko lumabas lahat ng katotohanan. Ang side namin, hindi nila naririnig. Ang husgado na siguro ang makakapag-desisyon dyan. Masyado na kaming kawawa. Walang kriminal sa amin. Walang kriminal. So yun lang masasabi ko lang. At Gary, meron pa bang ibang idinimanda si Atong Ang? Bukod kay alias Totoy Jiggy, isang Alan Bantiles na si alias Brown ang sinasabing naging middleman ni alias Totoy kay Atong Ang para humingi ng 300 million pesos. At ito raw yung nakikipag-usap, tumatawag at sinasabi raw na yung 300 million pesos ay bahagi daw ito ng separation pay ni Patidongan. Sabi pa ni Atong Ang ay gipit na gipit ngayon si si Patidongan matapos ng matalo sa kanyang eleksyon na pagka-mayor sa Surigao del Sur. Kaya naman pati raw si Gretchen Barreto ay nilapitan nito at hiningan din ng pera. Narito ang kanyang pahayag. Nung eleksyon, humingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12 million. May mga resibo ko dyan, dineposit namin sa account nila. Mayor. Pag hindi mo tinulungan, ang dami sinasabi na kung ano eh. Jiggy, nilinaw rin ni Atong Ang na walang kinalaman yung dalawang pinangalanan ni Patidongan na mastermind sa missing sabongeros. Narito muli ang kanyang pahayag. Hindi ko kasi alam na aabot sa ganito ang problema kasi hindi naman kami mga salbahing tao na magpapahamak ako ng mga tao. Hindi ko kasi ugali yun eh. Kung kaya ko isolve sa sarili ko, isosolve ko. At Gary, ano ang sinabi ni Atong Ang tungkol sa pagkakadawit ng aktres na si Gretchen Barreto? Jiggy, paulit-ulit na sinabi nga ni Atong Ang na walang kinalaman sa sabong o sa missing sabongeros si Gretchen Barreto. At muli, narito ang kanyang pahayag. Wala kinalaman. Yung sinasabi nila sila Eric, ako, si Gretchen, si Gretchen, nakita nyo, bumibitaw lang naman ang kumisa-misa niya para sa marketing lang niya. Paano naman makakasama sa mga ganyang kalokohan niya?
Ano pang hawak na ebidensya ng kampo ni Ang sa sinasabi nilang pangingikil sa kanila ni alias Totoy? Jiggy, sabi ni Attorney Lorna Kapunan, meron silang bala kay alias Totoy, yung tinatawag ng documentary at testimonial evidence silang hawak. Pero habang nangyayari nga yung palitan ng aksyon ng dalawa at sagutan ni Atong Ang at ni alias Totoy, ay tumawag na naman itong si alias Brown at humingi pa rin ng pera kahapon. Ito rin yung naging hudyat para magsampal na sila ng kaso ngayong araw. Narito ang kanyang payag. Huwag ka na magsinungaling. Tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatayin mo pa ako. Ang punot dulo talaga nito, pera eh. Jiggy, sa ngayon ay nandito tayo sa City Prosecutor's Office at sa ngayon ay nakita nga natin na na-submit na at hintay na lamang ang kasagutan ni alias Totoy sa hinain nilang kaso. Jiggy. Yan po ang ulat ni Gary De Leon live mula sa Mandaluyong. Gigil namang dumepensa si alias Totoy sa eksklusibong panayam sa kanya ni News 5 anchor Cheryl Cosim. Ginit niyang si Atong Ang mismo ang nag-utos na iligpit ang mga sabongero. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Cheryl Cosim. Cheryl, ano pa mga binunyag ni alias Totoy? Giniin ni alias Totoy si Atong Ang bilang mastermind nga dito sa pagkawala ng mga sabungero. Idinawit din ni Totoy ang dalawang witness na kasama ni Ang kanina sa pagsasampa nga ng reklamo sa Mandaluyong Prosecutor's Office. 15 years daw silang magkasama kaya alam niya ang lahat ng sikreto ng negosyante. Umabot na raw sa 108 sabongero ang umano'y ipinapatay ni Ang. Ayon pa kay alias Totoy, may hawak siyang USB at nandoon daw lahat ang mga ebidensya. Narito ang kanyang pahayag. Mr. Atong Ang, yan lang masasabi ko sa iyo. Huwag ka magtago sa katotohanan. Ikaw mismo nag-utos sa akin at ikaw mismo ang nagsabi dyan sa grupo ng mga pulis na iligpit na yan. Huwag ka magtago sa palda ng nanay mo, Mr. Atong Ang. At Cheryl, ano ang reaksyon ni alias Totoy sa patong-patong na reklamo laban sa kanya? Handa raw sagutin ni alias Totoy ang mga reklamo. Pinabulaanan niya na sinubukan niyang humingi ng pera kay Ang. Si alias Totoy pa raw ang 2 beses na pinadalhan ng sulat ng kampo ni Ang para baligtarin nga ni Totoy ang kanyang mga pahayag kapalit ng kalahating bilyong piso. Narito ang kanyang pahayag. Nakakatawa naman, isang bilyonaryo, isang makapangyarihan na tao, kikilan ko. Ubod ng sinungaling yan, Cheryl. Ang gusto niya, tanggapin ko na yung offer niya at lumayas na daw ako. Punta na lang daw ako sa ibang bansa at ayusin ni Attorney Carol. Yan si Attorney Carol, kasabwat yan sa patayan. Alam ng lahat yan. May iba pa bang pinangalanan si alias Totoy? Jiggy, ibubulgar pa raw ang mga sangkot na pulis para makarating na nga ito kay PNP Chief Nicolas Torre III. Kinaladkad din ni alias Totoy ang pangalan ng aktres na si Gretchen Barreto. Imposible raw na walang alam itong si Barreto, lalo't miyembro raw siya ng tinatawag nilang Alpha Group. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Dahil ba close sila ni Ginoong Atong Ang or may nakita mo ba or alam mo ba na talagang may direct involvement siya dito sa missing sabongeros? Yes, Cheryl, kasi sila nag-usap-usap din yung mga yan. Bago mangyari yung mga krimen na yan, nag-usap-usap yung mga yan. Mayroong ibang ayaw pumayag, pero majority yung pumayag. Ang sabi nga ni Mr. Atong Ang, kung hindi natin gagawin ito, babagsak yung negosyo natin. Kaya yan sila, nag-agree yan, kasama yan si Gretchen Barreto. Madam Gretchen, parang awa mo na rin sa sarili mo. Kung gusto mo, tumistigo ka na rin para mapatunayan natin. At bilang panguli, anong mensahe ni alias Totoy kay Ang? Jiggy, itinuring daw na ama ni alias Totoy si Atong Ang. Sinubukan pa raw ayusin ni Ang kanilang gusot pero ayon kay Totoy, may umaligid na raw na drone sa kanyang bahay at may patong na raw na 50 million pesos kaya siya lumantad. Narito ang kanyang pahayag.
Tinuring ko siyang tatay, umiiyak nga ako sa harap niya pag may mga problema ako. Pero ang hindi ko matanggap, Cyril, yung patayin niya buong pamilya ko. Jiggy, idagdag ko lamang, nakausap din natin kasi si Attorney Lorna Capunan kaninang tanghali sa One Balita Pilipinas. Ang sinasabi niya ay base doon sa mga bagong isiniwalat, mga ikinwento, sinabi sa atin ni alias Totoy, ay posibleng madagdagan itong 5 kaso pang isinampa nila laban kay alias Totoy. Madadagdagan daw ito ng reklamong cyber libel. Jiggy. Yan pong eksklusibong ulat ni Cheryl Cosim live mula sa TV5 Media Center. Wala raw sasantuhin ang Administrasyong Marcos sa imbestigasyon ng mga nawawalang sabungero. Yan ay kahit kilalang personalidad pa raw ang sangkot, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sino man, anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang administrasyon. Kung may dapat na panugutan, dapat lamang pong maimbestigahan ng mabuti para mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng sinasabi nating missing sabongeros. Patungkol naman sa testimonya ng akusadong si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy, o kailangan pa raw itong suriin bago siya ituring na state witness. Sa gitna nito may mga impormasyong tumakbo raw si Patidongan sa pagkaalkalde sa Barobo, Surigao del Sur sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas na partido ni PBBM. Hindi pa raw ito nakakarating sa Pangulo. Ituturing ng sospek sa pagkawala ng mga sabungero sina Atong Ang at Gretchen Barreto ayon sa Department of Justice. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano pang sinabi ng DOJ? Yes, Gigi, tama ka dyan. Ayon mismo kay Justice Secretary Remulla, kasama na nga si Atong Ang at Gretchen Barreto sa mga listahan ng mga suspects sa kaso. Sabi pa ng kalihim, magsasagawa ng kit build-up at sisiyasatin ng prosecutors ang mga ebidensya para matukoy kung anong reklamo ang isasampa sa kanila. Binigyan din naman ni Remulla na hindi tumitigil ang DOJ para makamit ang hustisya kahit mabigat at malawak umano ang koneksyon ng mga iniuugnay sa kaso. Narito ang kanyang pakayaan. It's all a process. It does not happen overnight. We just have to keep on going to work every day and let nature take its course. And of course, let the people who work hard at what they do give us the reports that we need. At Camille, may pahayag ba si Secretary Remulla kaugnay sa inihaing reklamo ni Atong Ang laban kay alias Totoy? Gigi, no comment muna dyan ang kalihim. Patong-patong nga na reklamo ang inihain ni Ang matapos siyang ituro ni alias Totoy na isa sa mga mastermind sa pagkawala ng mga sabongero. Giit ni Remulla, kaya na lamang ang prosecutor na mag-imbestiga at masusundan ang kaso. At sinabi dati ni Secretary Remulla, kailangang kumuha siguro ng mga technical divers para doon sa Taal Lake kung saan sinasabing tinapon yung mga labi ng mga biktima. May update na ba sa paghahanap sa mga sabongero? Yes, Gigi, may lead na nga raw yung DOJ kung saan eksaktong lugar sa Taal Lake pwedeng mahanap ang mga bangkay ng mga nawawalang sabongero. Nagpahayag naman ng NBI na handa silang makipagtulungan sa PNP sa investigasyon. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, sakaling matagpuan ang mga bangkay ng mga sabongero, handa silang magsagawa ng forensic examinations para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga ito. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. We're trying to get the dives done as soon as possible, but the weather is not permitting. Pero we're doing everything. We are ready to collaborate with them. We have the capability. May DNA kami, may examiner kami, forensic examination. Makikita namin kung yun ba yung nawawala, ma-identify namin yung mga tao. Kahit na buto na lang, ma-identify namin yun. Yan pong ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Susunod, ilang kaanak ng missing sabongeros naniniwala sa mga pahayag ni alias Totoy. At Senator Mig Zubiri, sang-ayon na ibalik si Senator Tito Soto bilang Senate President. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat.
Naniniwala ang mga kaanak ng mga nawawalang sabungero na totoo ang mga sinasabi ni alias Totoy. Hiling din nila simulan na ang paghahanap sa Taal Lake na sinasabing pinagtapunan sa mga bangkay. Nangunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, ano pa ang sinabi ng mga kaanak ng missing sabungero sa iyo? Jiggy, tiwala ang ilang kaanak ng mga missing sabungero sa mga pahayag ng itinuturing na whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Ito raw ang susi para mahanap na ang mga nawawala nilang kaanak, buhay man o patay. Buong suporta ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero kay alias Totoy. Isa na riyan ang tiyahin ng nooy 14 anyos na si Maison Ramos. Sa akin pong paniniwala ay totoo naman po yung kanyang sinabi dahil hindi naman po siya magbubuwis ng buhay kung hindi naman po siya magsasabi ng totoo. Matagal na rin daw may impormasyon ng pamilya Ramos kung sino ang nasa likod ng pagkawala ni Maison. Sa ngayon, isa lang ang hiling ng pamilya Ramos. Sana po ay mahukay na po yung Taal Lake para po kahit pa paano ay makuha po namin kahit buto po nung pamangkin ko. December 30, 2021, huling nakita si Maison sa isang sabungan sa Santa Cruz, Laguna. Tagapagpakain lang daw ng manok ang binatilyo at napasama lang daw sa sabungan. Naengganyo raw si Maison sa 1,000 pisong extra bayad kung sasama siyang tumulong sa sabungan. Sa sabungan naman sa Maynila, huling nakita ang kapatid ni Gerald na si Eric. Narito ang kanyang pahayag. Hindi naman po siya magiging tanang kamay ni Mr. Atungan. Bakit niya po isasalaysay na yung mga nawawalang sabungero ay siyang may kagagawan na pinapuntan niya sa tali. Jiggy, ayon pa sa ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero ang pagkakaroon ng personal na ugnayan ni alias Totoy sa itinuturong mastermind ang dahilan kung bakit tiwala sila sa mga pahayag ni alias Totoy. Jiggy. Yan pong ulat ni Rainiel Pawid mula sa Santa Cruz, Laguna. Suportado ni Senator Mig Zubiri, Senator Tito Soto na maging Senate President sa darating na 20th Congress. Hindi raw kasi siya masaya o si Zubiri sa kasalukuyang liderato ng Senado. Kung siya raw ang tatanungin, hinahanap niya ang leader na poprotektahan ng integridad ng Senado at hindi parang diktador. Matatanda ang nakudeta si Zubiri nang palitan siya ni Senate President Chis Escudero noong nakarang taon. Wala pang payag si Escudero tungkol dito. Para sa nangungunang balita sa sports, makakasama natin ang kapatid nating si Diego Dario. Diego. Thank you, Jiggy. Bibisita sa bansa ang NBA star na si Ja Morant. Manila ang last stop ng tour ng Memphis Grizzlies player na dadaan din sa China at Tokyo. Iimbitahan ni Ja ang ilang aspiring basketball players para i-share ang kanyang talent. Gusto niya rin daw matutunan ng local basketball culture dito sa Pilipinas. Sa August na darating sa bansa si Ja Morant. Yan ang nangungunang balita sa sports. Ako po si Diego Dario. Susunod, bagong kinaadikan ng mga Pinoy na scatter parang kasino sa bulsa. At pang-hold up ng 2 riding in tandem sa pole sa CCTV. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Nahuhumaling ngayon na maraming Pinoy sa online sugal na scatter. Instant money ang hatid dito pero pwede ring matalo ng malaki kaya delikadong malulong. Ang ugaling scatter, dokumentado ni Lord De Vera. Mabilis, makulay, masaya, pwedeng laruin kahit nasan ka pa. Ang tunay na pambansang libangan ang susubok sa iyong paninindigan o karupukan. Mabilis ang napapanalunan pero kung di ka maingat, mabilis din ang ubusan. Kalat na talaga ang online game na kilala sa tawag na scatter. Ang kasino sa iyong bulsa. Sa cellphone mo, pwede kang maglaro ng slots o baraha. Pwedeng tumaya at manalo ng pera. Kahit anong oras, kahit saan. Sa terminal man o kalsada. Para lang po siyang loto na may resulta agad. Kung ang loto merong oras na sinusunod. Ito naman po, kada pindot, pag once na binagsakan ka ng jackpot, swerte, automatic, pera na ho agad. 1,000 lang noon ang tinaya ni Lem na isang dispatcher sa sakayan sa EDSA. Pero kung paniniwalaan ng mapormang kuya, nakapagpundar daw siya ng mga sasakyan, pati na mga tablets at iba pang gadgets na balato raw sa misis niya. Sabi po nila, beginner's luck po. Beginner's luck, oo. Yes po. So,
Yung una mong laro, magkano pinanalo mo? Una pong nanalo dito, sir, mga 50K po. At dahil sa ganitong mga kwento ay kalat na rin ang tumataging-ting na mga pangako ng scatter. At ang taya mong 50, 20,000 ang pwede mong makobra. Ito kaya mga kuya natin pumapasada. Pinakamataas ko pong napangalungan, 34,600 pa lang yung naisin ko noon. Pinadala ko sa anak ko. O di ba? Saka pa, sana all ay ganyan ang kapalaran. Pero ang katotohanan, ang scatter ay sugal. Na gaya ng mga nagkikislapang mga kasangkapan ay posibleng kaadikan. Kanina, natalo ako 300 eh. Ayaw mababawasan talaga dahil pag natalo ako, mababawasan. Kamo, kakatalo mo lang ng 70K, tingin mo mababawi mo rin siya? Oo, bawi po yun. Basta sisipagin nyo lang po ulit. Kasi yung pera, yung mindset ko po kasi ang pera, bumabalik po. Quit while you're ahead. Yan ang kasabihan. Kung atleta ka, magretiro ka na habang nasa nuknukan ka pa. Huwag nang maghintay na ikaw ay malaos at mapuruhan. At kung sa pasugala naman, tumigil ka na habang lamang ka pa. Kubrahin na yan. At baka, kung hindi naman kasi, baka maubusan ang laman ng iyong pitaka. Correct. Narito mabilis sa pasada sa iba pang balita. Sa pulsa CCTV ang pang-hold up ng dalawang riding in tandem sa tatlong magkakaibigan sa Makati City. Natangay sa kanila ang 50,000 pesos cash, kanilang mga cellphone at mga ID. Agad namang nadakip ang 4 na suspect at mahaharap sa reklamong robbery hold-up. Pambubugbog ng mga menor de edad sa isang babae sa Taguig City sa din sa video. Sa investigasyon, napagbuntungan daw ng mga salarin ng biktima dahil kaibigan nito ng dating nanakit sa kanila. Sa huli, nagkaareglo ang mga magulang ng dalawang panig. Kalaboso ang lalaking sospek sa panggagaasa ng kanyang mga menor de edad na pamangkin sa Davao City noong 2018. Kinilala siya si Abner Cruzada, isang vlogger. Nasa kustodiya siya ngayon ng mga otoridad. Patay naman ang isang rider matapos sumemplang sa Santa Rita sa Samar. Sa investigasyon, nahulog sa gutter ang minamaneyong motorsiklo na 64 anyos na rider. Pero itinuloy pa rin ito ang pagpapatakbo para makabalik sa main road. Pagsampa sa main road, bigla itong sumemplang at tumama ang ulo sa semento. Dead on the spot ang rider habang ligtas naman ang angkas nito. Gary De Leon, News 5. Mga bumabanderang headlines sa Lamuna, dapat una sa lahat.